Option lang ba siya sa buhay ko? Naaalala ko lang ba ang Panginoon kapag may kailangan ako? O kung masaya ako, goodbye muna kay Lord. Kapag may pinagdadaanan, naaalala mo ang Panginoon. Kapag ikay nahihirapan, naaalala mo ang Panginoon. Kapag may pagsubok, naaalala mo ang Panginoon. May pagsubok o wala, nahihirapan ka o hindi, may pagpapala o wala, dapat laging nasa isip natin ang Panginoon. Sapagkat paulit-ulit tayong pipiliin ng Panginoon. Kailanman hindi siya nagsisi na piliin ka. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon, pag-aralan po natin sa Santiago chapter 4, verse 1 to 10, ang title po ng ating mensahe ngayong umaga ay, Option lang ba si Lord sa buhay mo? Alamin po natin kung ano pong magiging sagot at naniniwala ako meron na po kayong sagot sa mga oras na ito. Pero papalalimin pa po natin kung ano nga ba ang mensahe ng Aklat ni Santiago sa Kabanata 4, talatang 1 hanggang 10. Dahil ang ating pag-uusapan ay option lang ba si Lord sa buhay mo? Naranasan niyo na bang maging option? Naranasan niyo na bang maging relasyon na hindi kayo sigurado kung committed siya sa'yo? Di ba ang sakit? Masakit ba? Masakit ba ang maging option? Parang spare tire, reserba. Kung sakali hindi ka masyadong gusto ng nagugustuhan mo, meron kang reserba. Ano pa? Ano yung uso ngayon? Mga relasyong walang label. Bakit napakaraming relasyon na walang label? Dahil takot sa commitment. Pagtatanungin mo, girlfriend mo ba? Boyfriend mo ba? Hindi kami. Pero kung gumalaw, parang mag-boyfriend, parang mag-girlfriend. Walang label dahil takot sa commitment. At napakaraming ganyan sa panahon ngayon. Tama ba? Kung tawagin ng mundo ay situationship. Nung panahon namin, mabait pa kami MU, magulong usapan. Pero ngayon, nagle-level up, situationship. Masakit ba yung ganong sitwasyon? Yung gusto ka, pero ayaw mag-commit sa'yo. Di ba? Amen? Okay. Ngayon, dahil mag-aaral tayo sa Aklat ng Santiago, Kabanata 4, ito ang sabi ni Lord. I-summarize natin yung Santiago Kabanata 4. Sabi doon, sabi ng Panginoon, ayaw ko ng situationship. Ayaw ko ng relasyong walang label. Sabi ni Lord, ayaw ko ng relasyon na walang commitment. Ayaw pala ni Lord yun. Sinasabi mong mahal mo si Lord, pero iba ang iyong tinitingnan. Sinasabi mong mahal mo si Lord, pero iba ang laman ng puso mo. Ngayon, ang tanong ni Lord, dalawa ba kami sa buhay mo? Kasi ang ating katawan ay nasa laman. Ang ating katawan ay may ugnayan sa ginagawa ng mundong ito. Pero nung moment na tinanggap mo si Jesus sa puso mo, sa buhay mo, nabuhay ang iyong espiritu na may ugnayan sa Diyos. Dalawa ngayon ang ating kalagayan, kalagayang pisikal, kalagayang espiritual. Ngayon, ano o sino ang nagahari sa buhay mo ngayon? Ngayon, pag-aralan natin yung 3 puntos na kung saan magmumulat sa ating mga mata kung anong lagay ng puso mo kay Lord. Okay, tingnan natin. Red flag. Tuta humor. Red flag ka ba? Pag sinabing red flag, madalas nag-2 time. Ay, 3 na? Sorry, hindi ako update. Dati ang iniisip ko 2-timer Ngayon, 4 na. Hindi nyo naman ako in-update. Red flag ka ba? Ngayon tingnan natin. Para malaman kung red flag ka, alamin natin kung 2-timer ka. Okay, ano yung pinagmulan ng pagiging red flag ng isang Kristiyano? Makamundong pagnanasa na naglalaban sa kalooban. In verse 1, basahin natin. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Sa iyong loob, may 2 naglalaban. Sa iyong kaloob-looban, may hindi magkasundo. Yung iyong pisikal at ang iyong espiritu. Gusto ng iyong laman matulog
Sabi ng iyong espiritu, bumangon ka, manalangin. Sino madalas nananalo? Sino ang madalas napapagbigyan? Yung laman o yung espiritual? Laman. Pero sabi ng labi mo, Lord, mahal kita. Pero ang sarap-sarap ng tulog mo. Lord, maunaway ka naman. Sa isang relasyon, sino ang madalas sa inyo nag-a-adjust? Si Lord o ikaw? Kadalasan, kapag ikaw nasa isang sitwasyon o relasyon na option ka lang, madalas ikaw yung nag-a-adjust. Hindi kailanman nag-a-adjust yung original na karelasyon. Tama? Yung original bang karelasyon nag-a-adjust? Hindi. Pero pag ikay option, ikaw madalas mag-adjust. Tama ba? Tama ba mga kabataan? Yung original na karelasyon hindi nag-a-adjust. Ang nag-a-adjust yung option. Pero si Lord, dahil si Lord ay tapat, madalas siya yung nag-a-adjust. Ang daming second chances, more than two chance na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Napaka-unlimited. Unlimited, overflowing. Grabe sa Lord magmahal. Grabe siya magmahal, ano? Makamundong pagnanasa na naglalaban sa ating kalooban. Yan yung pinagmulan. Kung papatatagin natin ang ating relasyon sa Diyos at tayong lahat ay magtatapat sa Kanya, pipiliin pa rin natin ang Panginoon. Magsisikap tayo na gawin ang Kanyang kalooban, pipiliin nating manalangin, pipiliin natin magkaroon ng oras sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay tapat. Sa isang relasyon, hindi pwedeng isa lang ang faithful. Dahil tayo ay nasa isang relasyon sa Panginoon, nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ikaw ay pumapasok sa isang panibagong pakikipag-relasyon. Kasunod, palatandaan ng pagiging red flag. Nagkakaroon ng maling motibo sa pananalangin. Sige na, kung hindi siya, ipilit natin, siya na lang. In verse 2 to 3, ang nagiging laman ng panalangin natin ay mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyo. May mga bagay na gustong gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong mga kalayawan. Sabi ni Apostol Pablo, ang ayaw kong gawin ang siya kong ginagawa at ang gusto kong gawin ang hindi kong magawa. Madalas, yung gusto natin, siya yung gustong-gusto nating gawin, tama? Kung ano yung gustong-gusto mong gawin, pinipilit mong gawin. Ngayon, sabi nga ni Apostol Pablo, kung ano yung ayaw mong gawin, siya naman yung iyong nagagawa. Pero kung alin yung gusto mo, yun yung hindi mo magawa. Gusto mo manalangin, hindi mo magawa. Gusto mong bumait, hindi mo magawa. Gusto mong sundin ang kalooban ni Lord, pero mas sumisigaw yung kalooban mo. Kaya merong hindi pagkakasundo. Ngayon, kapag namali ang laman ng iyong puso, namali ang laman ng pusong ito, iba yung lumalabas sa iyong bibig. Kaya naman, nagiging laman ng iyong panalangin. Panalangin na kung saan hindi pala nakakalugod sa Panginoon. Panalangin na hindi makakabuti pala sa iyo. Kaya buti na lang si Lord, makapangyarihan, siyang hari ng buhay nating lahat, hindi niya pinahihintulutan na mangyari ang kalooban mo. Kaya marami tayong panalangin na madalas hindi pinapakinggan ng Panginoon. Tama ba? Kasi alam ni Lord, hindi pa panahon. O kaya naman, alam ni Lord na hindi para sa iyo. Hindi makakabuti sa iyo. Kaya dapat ipagpasalamat natin na madalas hindi hinahayaan ng Panginoon na mangyari ang iyong kalooban. Kaya ibig sabihin, ayaw ni Lord mapahama ka. Kaya naman, huwag kang sasama ang loob kapag hindi hinahayaan ng Panginoon pakinggan ang iyong panalangin. Huwag kang magtatampo. Ito yung panganib. Para sa mga red flag, walang kapanatagan at patuloy na pagkainggit. Walang kapanatagan at patuloy ang pagkainggit sa buhay mo. Basahin natin ang verse 2. Mayroon kayong ninanasa.
ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Bakit? Kasi mali ang motibo. Kapag hindi napagbigyan, masama ang loob at kapag nakita sa iba yung kanyang prayer, yung hinihiling sa Diyos, umiiral ang inggit. O kaya naman, kapag ang iyong kapatid sa pananampalataya ay nagtatampisaw sa mundo, buti pa sila. Ang pakiramdam kapag nasa church parang nakakulong. Kapag nakikitang silang masaya, iwan ko muna si Lord para masaya din ako. Number 2, it's complicated. No label relationship. Anong halimbawa nito? Kristyano ka? Oo. Oo, Kristyano ako. Nasimba ka doon? Oo. O kaya naman ay, nasimba ka pala dyan. Hindi, napadaan lang. Complicated. Walang label. Kristyano sa loob ng simbahan, paglabas, walwal na. Mahal mo si Lord? Oo. Okay. Okay, tingnan natin kung ano yung mga palatandaan ng komplikadong relasyon na walang label. Kapag nakipagkaibigan ka sa mundo, matik, kaaway ka ng Diyos. Matik yun. Hindi pwedeng 99% Kristyano ka, o kaya yung 99.99% na Kristyano ka, automatic, matik, kaaway ka ng Diyos, sabi ng Santiago Kabanata 4. Hindi pwedeng Kristyano ka sa labi, pero hindi pumapasok sa puso. Hindi pwedeng, nasa isip ko naman si Lord. Huwag kang mag-alala, pastora, kahit hindi ako sumimba, nasa isip ko si Lord. Halimbawa, may asawa ka. Halimbawa, sabihin ni Ate Mara sa akin, pastora, huwag kang mag-alala. Kahit hindi ako umuwi ng bahay, nasa isip ko naman si Ronald. Kahit hindi umuwi ng bahay, nasa isip mo, ano mangyayari sa pagsasama ng isang relasyon ng mag-asawa kapag puro nasa isip lang, hindi nauwi ng bahay? Babag, away. Sabi ni Tatay Lucio, huwag kang mag-alala, pastora, kahit hindi ako umuwi sa amin, nasa isip ko naman si Lubel. Pwede ba yun? Nasa isip lang? Kasi madalas ko napapakinggan, hindi ka nag-church. Huwag kang mag-alala, pastora, hindi naman ako nakakalimot. Nagpe-pray naman ako, huwag kang mag-alala, pastora. Nasa isip ko naman si Lord. Sabi ng Word of God, if you confess your mouth, ibig sabihin, hindi pwedeng isip. Gamit lagi ang bibig. Kaya naman, pinag-aralan natin nung last Sunday ang kahalagahan ng kung paano natin pamamahala ng ating mga dila. Kasi ginagamit nating pagpupuri ay bibig. Ginagamit nating pagsamba ay bibig. Yung ating dila, ginagamit natin para maparangalan ng ating Diyos. Hindi pwedeng you're in a relationship, ang ginagamit mo ay isip mo. Paano ka nag-I love you? Paano ka manliligaw? Ano yun? Telepathy? Halimbawa, magtatapat ka ng pag-ibig, ano yun? Tititigan mo lang. Ano, paano kayo magsasagutan nun? Hindi ganun yun. Anong ginagamit? Bibig, labi, dila. Ano, kayong mga kadalaga, huwag naman kayo makuha sa tingin. Tinitigan lang, ay oo na agad. Kaya naman, kapag tayo magsasabi kay Lord na mahal kita, Lord, dapat galing sa puso. Hindi pwedeng puro imik, pero walang gawa. Sabi din ni Santiago, pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Ang pagmamahal na puro salita ay patay. Sapagkat ang katotohanan, seloso ang banal na espiritu. Ayaw ni Lord ng may kahati sa buhay mo. Gusto ng Panginoon siya lang. Kapag Lunes hanggang Sabado, iba ang tinataasan ng kamay. Pagdating ng Linggo, si Lord. Kinabukasan, iba na uli. Dapat araw-araw. Dahil ano mangyayari, kaya nagiging cold kay Lord. Nagiging cold, hindi makita, kasi nagiging cold na kay Lord. Hindi masabi na Kristyano, hindi masabi
na siya ay nakakilala na kay Lord, hindi masabi ang Panginoon sa mga tao dahil bakit? Iba na ang tinitingnan kapag nasa mundo na. Pinagpapala ng Diyos ang mapagpakumbaba. Yan ang pangako ng Panginoon. In verse 10 ng Santiago, pinagpapala ng Diyos ang mapagpakumbaba. Ano ibig sabihin nito? Bakit pinagpapala ng Diyos ang mapagpakumbaba? Mga taksil, sabi sa Santiago chapter 4 verse 4 to 6. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Ang pangako ng Panginoon, ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mataas. Pinagpapala ng Diyos sa mapagpakumbaba dahil ang Diyos ay laban sa mga taong mapagmataas. Sa mga nakikipagkaibigan sa sanlibutan, automatic kaaway mo ang Diyos. Nagtatampo din si Lord. Ang banal na Espiritu ay napipighati din. Siya ay nalulungkot. Nalulungkot, nagtatampo, nagdadamdam. Lalo na kapag nakikita niya ang kanyang mga anak ay pinahihirapan ng kanilang mga sarili dahil sa walang habay na pagsasaya. Hindi iniisip ang kinabukasan. Alam nyo, kapag ang Diyos ay nalulungkot at dalawa sila sa buhay mo, ang Diablo at ang Diyos. Isang maliit na di at isang malaking di. Kapag nasa sanlibutan ka, Diablo ang kaibigan mo. Kapag ikaw ay nagpe-praise the Lord, hallelujah, nagpe-worship kay Lord, ang Diyos ang kaibigan mo. Minsan, magkaakbay kayo ni Diablo at kapag nakarecover na uli, nalayo na ang masamang espiritu. Sabi ng demonyo habang, oo ka, may Lunes pa. Okay, pangatlo na tayo. Eto, may resolution naman. Ano kanina, red flag. Na-assess niyo na po ba na naging red flag tayo? Yun. Na-assess niyo na ba na nagkaroon kayo ng complicated na relasyon sa Panginoon? Yan. It's complicated ba? Pero may resolution. Okay, unfollow ang mundo, egos ang Diablo. Handa na ba kayong i-unfollow ang mundo at egos ang Diablo? I-unfollow natin ang mundo, igogos ang Diablo. By the way, sa mga baby boomers, kung hindi nyo po alam ang ghost, uso po ngayon ang relationship na ng go-ghosting. Kapag sinabing ng go-ghosting, iniiwan na walang paalam. Umaalis na walang paalam. Walang formal breakup. Yun ang ibig sabihin ng ghost. Kung may karapat dapat i-ghost, Diablo yun. Are you ready to unfollow the world? Ready na ba kayong to unfollow the world? Parang ang bigat sa loob. Parang ang hirap. Naka-unfollow na ba ang lahat? Ready na ba kayong i-ghost ang Diablo sa buhay mo? Basahin muna natin yung verse 7 hanggang 9. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan na ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Okay, isa-isahin natin. Unang hakbang, magpasakop sa Diyos at lumaban sa kaaway. Paano tayo makakalaban sa Diablo? Ano sabi ng verse 7? Magpasakop. Anong gagawin para makalaban tayo?
magpasakop. At kapag tayo'y marunong magpasakop sa Diyos, sa chapter 4, verse 7 ng Santiago, lalayo ang diablo. Yun pala yun. Kapag marunong akong magpasakop sa Diyos, lalayuan ako ng diablo. Paano ka ngayon magpapasakop sa Diyos? Gawin mo ang kalooban ng Diyos at lalayuan ka ng diablo. Sumunod ka sa Diyos at lalayuan ka nito. Maglingkod ka sa Panginoon, hindi makakatagal sa iyo ang gawa ng kaaway. Pero alam ko na hindi magiging madali ang magpasakop sa Diyos. Sa nanay mo nga, hirapan ka. Sa magulang mo nga, sa tatay mo, hirapan kang magpasakop. Kaya very challenging yung part na to. Pero kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, gagawin mo ang lahat ng mga bagay na alam mong makakalugod sa Kanya. Alam mo, very challenging yung magpasakop sa Diyos. Kasi minsan yung ito ng kaloob-looban mo, hindi naka-align sa kagustuhan ni Lord. Ngayon, paano kayo magtutugma ng Diyos? Yung kagustuhan ng Diyos at kagustuhan mo dapat mag-align, magtagpo sa gitna. Paano mangyayari ito? Maglaan ka ng panahon at oras na makilala mo ang Panginoon. Kapag kilala mo na ang Panginoon, gugustuhin mo na yung mga bagay na gusto niya. Kapag madalas kayong mag-usap, gugustuhin mo na yung mga bagay na gusto mo ng Panginoon sa buhay mo. Pasakop saan? Sa Diyos at lalayuan ka ng diablo. Wala kang ibang gagawin kundi magpasakop. Walang hindi ka mapagtatagumpayan, kapatid, kapag ang lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon. Ang pag-go sa diablo ay nagsisimula sa pagsunod sa utos ng Diyos. At paano mag-go sa diablo? Magsisimula sa pagsunod saan? Sa utos ng Diyos. Susunod ka na ba? Kapag lumaban ka gamit ang salita niya, lalayo ang kaaway. Ngayon, kung hindi ka nagde-devotion, anong salita ng Diyos ang gagamitin mo? Kaya nga, pasakop ka sa Diyos. Kapag ikay nagde-devotion, nagpapasakop ka sa Diyos. Kapag ikay nagkakaroon ng personal prayer, nagpapasakop ka sa Diyos. Kung ikay naglilingkod sa Kanya, nagpapasakop ka sa Diyos. Kung nagpupuri ka sa Kanya, nagpapasalamat ka sa Kanya, naglalaan ka ng oras para sa Diyos, nagpapasakop ka sa Diyos. Hakbang dalawa. Lumapit sa Diyos at maglinis ng buhay. Handa na po ba kayong maligo? Hakbang sa pangalawa ay lumapit sa Diyos at maglinis ng buhay. Paano natin to gagawin? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Automatic yon. Kapag lumalapit sa Diyos, automatic, lalapit din siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong mga puso. Kayong pabago-bago ang isip. Gumawa ng tama, linisin ang puso, at itigil ang pagiging salawahan. Palakpakan natin si Lord. Pangatlong hakbang, magkaroon ng totoong pagsisisi. Totoo. Hindi 360. Kapag 360, umikot ka lang talaga. Ikot, ikot, ikot. Pinaiikot-ikot ka lang. Dapat ilan? Ilan degree? 180 degree. Tuluyang pagtalikod sa kasalanan. Hindi pwedeng 360 degree, pinaikot mo lang dun si Lord. And verse 9, maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan na ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Dapat totoong nagsisisi. Nakikita sa buhay, nakikita sa ginagawa. Seryosohin ang kasalanan. Huwag gawing biro ang mga bagay na nagpapaiyak sa puso ng Diyos. Huwag niyong gawing biro. Kung alam niyong hindi makakatulong sa inyong paglago at nagdudulot pagkalungkot ng Panginoon, huwag niyong gawing biro. Si Lord, seryoso siya. Paano niya ipinakita na seryoso ang pagmamahal o pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Imagine nyo, nag-joke lang ba ganong pinako si Lord? Hindi yun joke. Ang sakit. Ang sakit ng dinanas ng Panginoon. Kaya ibig sabihin si Lord, seryoso. Seryoso siya sa iyo. Ibig sabihin, totoo.
Totoong-totoo yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pinili niyang iwan ang kalangitan para sa iyo at para sa akin. Hindi siya maglalaan ng matagal na panahon dito sa mundo kung hindi siya seryoso sa iyo. Hindi niya tatanggapin yung bawat latay, bawat hampas na tinanggap ng Panginoong Hesus kung hindi siya seryoso sa iyo. Kung si Lord ay isang mangingibig, walang makakahalintulad sa kanya. Pag-ibig niya ay tunay, tapat, at walang kapantay. Conclusion. Sabi ko nga kanina, hindi pwedeng sabihin mo, Lord, I love you. Mahal kita, Lord. Iniibig kita, Panginoon. Pero, hindi nakikita sa buhay mo yung sinasabi mong mahal kita, Lord. O hindi ka nakikita sa mga gawain na kung saan itinutulak ka ng Panginoon. Iba ang laman ng puso, iba ang tinitingnan, iba ang binubukan ng labi, iba sa tinititigan. Kaya naman, sabi ko nga, seryoso si Lord. Ngayon, kung nakipag-isa ka na, sabi na 2 Korinto, Kabanata 5, talatang 17, kung ikaw ay nakipag-isa ng tunay sa Panginoong Hesus, ibig sabihin, iniwan mo na ang luma mong pagkatao. Kung ikaw'y salawahan, may pagkakataong iyong binabalikan. Pero sa mga oras na ito, tutuhanin na natin ang ating relasyon kay Lord. Kung iniwan mo na ang luma mong pagkatao, iwan mo na talaga. Huwag ka nang lumingon. Ayaw ni Lord ng pabago-bago ang isip. Ayaw ni Lord ng salawahan. Ayaw ni Lord ng option lang siya sa buhay mo. Ngayon, sabi ng verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon. Itataas niya kayo. Sapagkat ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas at ang nagpapakataas ay kanyang ibinababa. Sa mga oras na ito, siya sa atin natin ang ating puso. Ano nga bang lagay ni Lord sa buhay ko? Option lang ba siya sa buhay ko? Naaalala ko lang ba ang Panginoon kapag may kailangan ako? O kung masaya ako, goodbye muna kay Lord. Kapag may pinagdadaanan, naaalala mo ang Panginoon. Kapag ikay nahihirapan, naaalala mo ang Panginoon. Kapag may pagsubok, naaalala mo ang Panginoon. May pagsubok o wala, nahihirapan ka o hindi, may pagpapala o wala, dapat laging nasa isip natin ang Panginoon. Sapagkat paulit-ulit tayong pipiliin ng Panginoon. Kailanman hindi siya nagsisi na piliin ka. Kaya naman, ibigay natin yung buo natin para sa Panginoon. Ibigay natin yung buong pagtitiwala, buong pagsamba, buong pagpapasalamat. Kung binabago ka man ng Panginoon sa mga oras na ito, kung may inaalis mang pangit na karakter sa buhay mo, masakit, pero tanggapin mo kung tunay kang nagmamahal kay Lord. Ang pagmamahal ay nakikita sa gawa, gaya ng pananampalataya.